Brad, good morning! Ayun. Good morning, Pastor Good morning. Jeff. Naks naman, Good morning, Brad. tinanggal yung eyeglasses, oh. Balik mo ulit, Pastor. Para Balik mo. magmukha tayong Ay, bata. ay, 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 ay. Yeah. Balik mo. Okay. Okay, good morning, Brad. You are in the office now? Then, nasa bahay tayo, Brad. Nandito tayo sa sala. Meron na tayong inaasikaso rito. Yeah. Sige, Good morning. okay. Sige, good morning. At ito na kami, all ears para sa ating magandang balita na hatid pa rin po ng ating The Daily Brad. Yes, happy Thursday, Brad Ted. Happy birthday, Attorney Gidget Cuisia. Yan, yung pinsan niya si Ruel Ricafort. Lagi raw sa atin nakikinig si Attorney. At of course, from Italy, Jacob Lagumen, happy birthday. And Kuya Jun Soyanko. Armor of God pong topic natin. Para may pananggalang tayo sa hamon ng buhay. Naranasan niyo na po ba na parang lagi na lang kayong parang pinapana ng problema? Yung sunod-sunod yung trials, financial struggle, health issues, mga doubts and fears of the future. Alam niyo po yun, galing naman tayo lahat dyan for sure. Ano? But remember, si Lord po, binigyan tayo ng powerful tool to protect us. Ito po yung shield of faith. Sa Tagalog po, kalasag ng pananampalataya. Nung panahon, Brad Ted, at siya ng Roman Empire, yung tawag nila rin sa kalasag, yung mahalagang depensa to sa buong katawan ng sundalo. Ang tawag doon ay scutum, S-C-U-T-U-M. Malaki at hugis parihaba, dinisenyo yan para protektahan po yung buong katawan ng sundalo. Gawa po siya sa kahoy at leather. Pero meron din po siyang reinforced na metal. Ginagamit po ito para salagin yung pana, espada, iba pang sandata ng kalaban. Okay? Pagka po masyadong malakas yung kalaban, napapanood natin sa movie to, pinagdidikit-dikit nila to form a wall. Parang may matinding pader na hindi mo kayang banggain. Now, sa spiritual din daw po na mundo, ito po yung may kahulugan na ang pananampalataya po ang ating kalasag. Sabi po sa unang 1:5:5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Hindi po ngunit may pananampalataya tayo, okay na. Linawin ko lang po ito kasi minsan we can be so sincere, but you can be sincerely wrong. Kasi minsan ang batayan ng iba, grabe pananampalataya niyan. Sobra yung kanyang sacrifice. Alam niyo po, you can be so sincere and be sincerely wrong. Ang tanong, kanino ba nakaangkla yung pananampalataya mo? Kasi po sabi sa verse, dapat kay Jesus na anak ng Diyos. Marami po kasi nagpapanggap na sila raw yung Son of God, anak ng Diyos. Marami namang nabulag, sumunog sa huwad na mga religious leaders throughout history, na sila daw yung anak ng Diyos, sugo ng Diyos, etc. Mag-ingat po tayo. Kasi po, isa lang ang anak ng Diyos. Kanya'y bugtong anak, sabi sa John 3:16. Yan po ay si Jesucristo na namatay sa krus. So kung yung nagpapanggap na anak ng Diyos, hindi naman namatay sa krus para sa'yo, huwad yan. Huwag mong sundin yan, okay? So tulad din po na isang sundalo, hindi siya sasabak sa laban ng walang kalasag. Hindi rin tayo dapat humarap sa spiritual na laban kung wala tayong kalasag na pananampalataya. Again, ito po yung nagbibigay sa atin ng kakayahan magtiwala una sa kakayanan ng ating Diyos. Pangalawa, sa kanyang mga pangako. Okay? Hindi pwedeng powerful, wala namang pangako sa iyo. Hindi naman pwedeng ang daming pangako, hindi naman palang kaya isa katuparan. Ang Diyos po ay both. He is powerful enough to accomplish what He promised to you. Kahit po tila napakalakas ng laban ng buhay, sa krus ng Kalbaryo, napagtagumpayan na po ni Kristo yung laban over sin and death. Yan po pinakamatindi nating kalaban, yung dalawa na yan. So, paparada na lang tayo. Victory parade na lang kung baga. Hindi na tayo sasabak sa giyera dahil ang Diyos ang lumalaban at nagbibigay ng kalasag sa atin. So, as I end, hindi ka nag-iisa sa laban na to, Brad. Your shield of faith, yan ang constant reminder na God's promises are bigger than your enemy. Kapatid, are you holding up your shield of faith today? Kung hindi pa, now is the time para itaas yan. Whatever arrows, pana man yan, arrow of fear, doubt, anxiety, trust in God's power to protect you all the time. Unang 1:5:5, sino nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Lord, maraming salamat dahil alam namin na yun lamang, Lord, ang aming magiging sandigan. Sa dami naming napapanood ng mga hearing, away politika, Lord, kung wala kaming Diyos sa puso,
kakapit kami, sino kaya mananalo dito? Sino kaya sa 2028? Lord, aangkla kami kung sino nakaupo doon sa Malacanang o sa mundo. Lord, ikaw ang nakaupo sa trono. Pag kami ay sold doon, wala kaming pangangambahan kung sino uupo sa 2028 dahil alam namin, you're always in control, you will be in control sa buong buhay at sa buong affairs ng mundo na kinrate mo. Salamat Panginoon sa pananampalataya na meron kami sa iyo. Ang anak ng Diyos na si Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat pong muli na kami po'y makapakinig ng napakagandang balita today sa aming pong The Daily Bread. Lord, we pray na lagi niyo pong aalagaan si Brad Jeff. Guide his mission, alagaan din po ninyo ang kanyang mga mahal sa buhay. And Lord, alagaan po ninyo ang lahat ng aming mga kababayan na ito pong inaabangan ng segment araw-araw. Lalo na po sa mga ina, sa mga magulang ngayon na nakikinig po sa aming programa, ng adhikain po't unang-unang iniisip po ay kung papaano maitatawid ang kanilang pangangailangan ngayong araw na ito. Lord, gabayan niyo po silang lahat. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Alam mo, Brad, yung ating winner kasi din kahapon, itong si Michelle Etomay ng Masbate. Nagpasalamat din sa iyo actually. Ito, sobra ang hirap ng pamilyang ito. At maliban dyan sa kanila pong kahirapan nga, ay yung kanya pong misyon na pag-aalaga sa 3 nakatatanda sa kanyang buhay. Nanay niya at 2 pong nakatatanda pa. Pero maliban po dito sa kanyang pasangkrus, yung kanyang faith na naman kahapon, napatunayan natin. Binabanggit ka sa iyo din humuhugot, sa iyong mga mensahe humuhugot ng inspirasyon itong si Michelle Etomay ng Masbate. Kaya malamang nanonood ngayon sa atin, batiin mo siya. Michelle Etomay ng Masbate. Michelle, alam mo, yung iyong araw-araw na pakikinig, yan na nagbi-build ng faith natin. Kaya Michelle, patuloy mo lang ipamuhay yun ang papakinggan natin. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. So Michelle, patuloy namin pagdarasal yung pinagdadaanan. Kapit lang, may naghihintay sa ating malaking reward sa mga tao mananatiling tapat hanggang huli. So Michelle, saludo ako sa iyo. Daily Brad, ano ka talaga, listener. Amen. Amen. O sige, so Brad Jeff, bukas ay bisperas na ng Sabado. Uy, yun. Nandiyan ako, Brad Ted. Gagamitin ko muna ang iyong upuan. Alam mo, Brad Ted, pag nakaupo ako dyan, parang may anointing. Ang galing ko magsalita. Ang galing. May magic. May magic yan. May magic yung mic. Akala ko pa naman, lalo kang gumagandang lalaki. Oo. Hindi. Wag, yung upuan ng may magic. Naku, hindi yun. Kasi hindi ka naman nakaupo, baby, pag nagsasalita ka. Malamang yung mic. Sige. Pagka nandun ako kay Chacha na side, sakto lang. Pag dito sa side na to, iba? Pag naandun ka, medyo, lumalaki ka. Iba camera ko ikaw dito ang may sabi niya, hindi ako. Lumalaki, tumataas. Ang ibig ko sabihin. Okay. Oo. Salamat na marami, Brad Jeff. We'll catch you again tomorrow. Brad Ted, batiin ko lang Ryland Galang. Happy birthday, anak ni Junjun at Trina Galang. At si Doc Jason Santiago, mga kasama natin sa Israel. Brad Ted, ito pong yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. See you tomorrow. See you tomorrow and thank you so much. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.